Magandang araw mga mag-aaral. Ngayon, kami ang inyong magiging guro. Ako nga pala si Pinipining Arap at kasama ko ngayon si Pinipining Mala. Bakit kalma? Magsitayo
Good day everyone. So today I'm going to explain to you what is multicultural literacy and global literacy. So first, I will discuss what is multicultural literacy. So multicultural literacy involves recognizing diverse creators of knowledge and their perspective, aiding students to understand culture-specific assumption, emphasize cultural awareness, equity, and social justice, preparing learners to address discrimination and promote humanity and society by Bute 2008. So, ang multicultural literacy is ito yung kakayahan mong alamin ang iba't ibang kultura dito sa mundo. Ito rin ay kakayang kilalanin ang iba't ibang mga tagalikha ng kaalaman at ang kanilang pananaw. Tinutulungan nito ang mga mag-aaral na maunawaan ang mga kultura o espesipikong palagay. Binibigyang diin nito ang kamalayan sa kultura, pagkapantay-pantay at hustisyang panlipunan na inihanda ang mga mag-aaral na harapin ang diskriminasyon at itaguyod ang pagiging makatao sa lipunan. At ngayon, tatalakay naman natin kung ano ang global literacy. So when we say global literacy, it addresses the implication of globalization, emphasizing the cultivation of respect for diversity, sustainable living, and appreciation for all life forms. It aims to empower students to understand global issues and take meaningful action in their communities by GO 2024. So, ang global literacy ay tumutugon sa mga implikasyon ng globalisasyon. Ito ay binibigyan diin ang pagpapahalaga sa pagkakaiba-iba, napapanatiling pamumuhay at pagpapahalaga sa lahat ng anyo ng buhay. So, layunin nitong bigyang kapangyarihan ang mga mag-aaral na maunawaan ang mga pandaigdigang issue at gumawa ng makabuluhang aksyon sa kanilang komunidad. So, ang global literacy ay hindi lamang tungkol sa pag-aaral ng mga katotohanan at impormasyon, kundi pati na rin sa pag-unawa sa mga komplikadong issue sa isang pandaigdigang konteksto at paggamit ng kaalamang ito para gumawa ng pagbabago. So, halimbawa is si Ana mula sa Mexico at si Ben mula sa Japan ay nagpaplano ng isang paglalakbay sa isang bansang hindi nila pamilyar. So, ginagamit nila ang global literacy para maunawaan ang kultura, kaugalian at mga batas ng bansang kanilang pupuntahan. So, nag-aaral sila ng mga basic phrases sa lokal na wika, nagsasaliksik ng mga kaugalian at pagkain at pakikisalamuha at naghahanda para sa potensyal na cultural differences. Connecting multicultural and global literacy. Multicultural and global literacy are intertwined. As classroom often encompass diverse racial and cultural background, embracing this diversity enriches the educational experience and foster a sense of belongings while equipping students with a broader worldview. So, ang multicultural at global literacy ay magkaugnay. Madalas na naglalaman ang mga silid-aralan ng iba't ibang lahi at kultura. Ang pagyakap sa pagkakaiba-iba na ito ay nagpapayaman sa karanasan sa edukasyon at nagtataguyod ng pakiramdam ng pag-aari habang binibigyan ang mga mag-aaral ng mas malawak na pananaw sa mundo. Halimbawa, isipin natin ang isang klase sa panitikan kung saan ang mga estudyante ay nagmula sa iba't ibang bansa. So, sa halip na tanging pag-aralan ang akdang pampanitikan mula sa isang solong kultura, ang guro ay magpapakilala ng mga akda mula sa iba't ibang bahagi ng mundo. Halimbawa, maaari nilang pag-aralan ang mga akda mula sa Afrika, Asia at Amerika. Hindi lamang nila pag-aaralan ang mga akda mismo, kundi pati na rin ang mga konteksto kung saan ito isinulat, kabilang ang mga kultura, kasaysayan at panlipunang issue. Next is Global Competence Framework. Global Competence Framework empowers students to navigate a diverse and interconnected world, promoting the skills required
for effective participation in a global society. So, ang global competence ay nagbibigay kapangyarihan sa mga mag-aaral na mag-navigate ng isang magkaiba at magkaugnay na mundo, na isinusulong ang mga kasanayang kinakailangan para sa mabisang pakikilahok sa pandaigdigang lipunan. So, next is overview of global competence. So, global competence encompasses the attitude, skills, and knowledge necessary for individuals to engage thoughtfully and actively in a multicultural world. It prepares students to be informed citizens who can collaborate effectively across the culture and contribute to a more sustainable future. Ang global competence ay binubuo ng mga saloobin, kasanayan at kaalaman na kinakailangan ng individual upang makisali ng may pag-iisip at aktibo sa isang multicultural na mundo. Inihahanda nito ang mga mag-aaral na maging responsableng mamamayan na maaaring makipagtulungan ng mabisa sa iba't ibang kultura at makapag-ambag-ambag sa isang mas mapanatiling kinabukasan. So, halimbawa is isang grupo ng mga estudyante mula sa iba't ibang bansa ang magtutulungan para sa isang proyekto tungkol sa pagbabago ng klima. So, upang maisagawa ang proyekto, ginagamit nila ang kanilang global competence sa mga saloobin or attitude, kasanayan, kaalaman, or knowledge. So, sa paggamit ng kanilang global competence, nagawa ng mga estudyante na lumikha ng isang proyekto na hindi lamang nagbibigay ng kaalaman kundi nagbibigay rin ng mga inspirasyon sa iba na kumilos para sa mas mapanatiling kinabukasan. Ang kanilang proyekto ay isang halimbawa na kung paano ang global competence ay maaaring magamit upang malutas ang mga pandaigdigang issue at mag-ambag sa isang mas makatarungan at pantay-pantay na mundo. So now, I'm going to explain the 4 dimension of global competence. Global competence is defined by 4 essential dimensions. First is analyzing global challenges. Second is understanding cultural differences. And third is communicating effectively across culture. And the last one is taking responsible action. Mastery of the dimension enables students to interpret complex global situation and more collaboratively. So, the first dimension is analyzing global challenges, pagsusuri sa mga pandaigdigang hamon. So, halimbawa is isang grupo ng mga estudyante ang nagsusuri sa issue ng climate change. So, hindi lamang nila titignan ang epekto nito sa kanilang sariling bansa, kundi sinusuri rin nila ang mga global na implikasyon nito. Kabilang ang mga epekto sa mga umuunlad na bansa, ang papel ng mga multinational na korporasyon at mga patakaran ng mga pamahalaan. Gumagamit sila ng mga data mula sa iba't ibang pagkukunan para suportahan ang kanilang pagsusuri. Para naman sa pangalawa, understanding the cultural differences. Ibig sabihin, pag-unawa sa mga pagkakaiba-iba ng kultura. So, halimbawa nito is isang estudyante ang nagsasagawa ng pananaliksik tungkol sa particular na kultura. So, hindi lamang niya titignan ang mga nakikitang aspeto ng kultura, kundi sinusuri rin niya ang mga paniniwala, halaga, kaugalian at tradisyon ng kulturang iyon. Kinikilala niya ang mga kultura ay hindi static at nagbabago sa paglipas ng panahon. So, ang pangatlong dimension is communicating effectively across culture, mabisang pakikipagtalastasan sa ibang kultura. So, halimbawa nito is isang estudyante ang nagpapakita ng global competence sa pamamagitan ng pagbuboluntaryo sa isang organisasyon na tumutulong sa mga biktima ng mga kalamidad sa ibang bansa. So, hindi lamang siya nagbibigay ng tulong, kundi nag-aaral din siya tungkol sa kultura at konteksto ng komunidad na kanyang tinutulungan. Tinutulungan para maging mas epektibo ang kanyang pagtulong. So, ang mga halimbawa na ibigay ay nagpapakita kung paano
Ang apat na dimension ng global competence ay magkaugnay at mahalaga sa pagiging isang aktibong mamamayan sa isang pandaigdigang lipunan. So next is importance of global competence in education. Education for global competence is essential for fostering social cohesion in diverse communities. It equips students with the necessary skills to contribute positively to increasingly interconnected world, addressing critical issues such as social justice, equity, and environmental sustainability. So, ang edukasyon para sa global competency ay mahalaga sa pagtaguyod ng pagkakaisa sa lipunan sa iba't ibang komunidad. So, binibigyan nito ang mga estudyante ng mga kinakailangang kasanayan upang makapag-ambag ng positibo sa isang lumalaking magkaugnay na mundo, na tinutugunan ang mga kritikal na isyu tulad ng hustisyang panlipunan, pagkapantay-pantay, at pangangalaga sa kapaligiran. So, halimbawa nito is isang grupo ng mga estudyante ang nagsasagawa ng isang proyekto upang mapabuti ang kalagayan ng isang komunidad na naapektuhan sa polusyon sa tubig. So, ginagamit nila ang kanilang global competency sa pagsusuri ng problema, pagtutulungan, komunikasyon, at pagkilos. So, ang proyekto ng mga estudyante ay isang halimbawa kung paano ang global competency ay maaaring magamit upang malutas ang mga kritikal na issue at mag-ambag sa isang mas makatarungan at napapanatiling mundo. Ang kanilang kakayahang mag-isip ng responsableng mga aksyon ay nagpapakita ng kahalagahan ng global competency sa edukasyon. So next is the OECD Global Competence Framework or the Organizational for Economic Cooperation and Development. So, the OECD Global Competences Framework highlights the core competencies needed in a globalized world, focusing on critical thinking, intercultural, and understanding collaboration. It serves as guiding model for integrating global competency and educational policies and practices. Ibig sabihin, ang OECD Global Competences Framework ay nagha-highlight sa mga pangunahing kakayahan na kinakailangan sa isang globalisadong mundo. Nakatuon ito sa kritikal na pag-iisip, intercultural na pag-unawa at pakikipagtulungan. Nagsisilbi itong gabay sa pagsasama-sama ng global competence sa mga polisiya at kasanayan sa edukasyon. So, good day class. By the way, I'm Kalmaji Ubahin from BSED Filipino 3A. So, the topic that I will tackle for this day was about the implication for teaching and learning process. This means understanding the implications for integrating global and multicultural literacy is crucial for developing, engaged, informed citizens who can navigate a diverse world effectively. So ito ay nangangahulugan ang mga mag-aaral ay nakakakuha ng kinakailangang kaalaman at kasanayan upang sila ay aktibong lumahok at maunawaan ang mga komplikado ng isang magkakaibang mundo o kahit sila ay may magkakaibang mga kultura. So the next one is the research finding on literacy. It means research highlight the significance of global and multicultural literacy in fostering critical thinking, civic engagement, and cultural understanding among students. Studies indicate that students with higher multicultural literacy contribute more actively to social justice initiatives. Ito ay nangangahulugan na ang research patuloy na ipinapakita ng mananaliksik o research na ang pagsasama ng mga pandaigdigan at multicultural na karunungan, bumasat, sumulat sa edukasyon ay makabuluhang nagpapahusay sa mga kakayahan ng mga mag-aaral sa kritikal na pag-iisip.
So ngayon, dadako na naman tayo sa importance of global competence. It means global competence education addresses pressing issues such as globalization and social justice, equipping students to navigate complex world dynamics. It empowers learners to engage positively in their communities and develop respect for diverse perspective. Ito ay nangangahulugan na binibigyan ng kapangyarihan ang mga mag-aaral na maging positibo sa kanilang komunidad kahit hindi man sila pareho ng pananaw. Ito rin ay nangangahulugan na kahit hindi man tayo magkapareho ng kultura, dapat maging magalang tayo sa isa't isa. So ngayon, dadako naman tayo sa integrating multiculturalism. Ito ay nangangahulugang effective delivery strategies for integrating multiculturalism include collaboration, projects, culturally responsive teaching, and engaging discussion. This method enhance cultural awareness and foster an inclusive classroom environment that values diverse cultural backgrounds. Ito ay nangangahulugang upang mas maging epektibo ang pagtuturo, kinakailangan ang collaborative na proyekto na kung saan ang mga mag-aaral ay tinuturuan patungkol sa kultura na kung saan ito ay nagbibigay sa kanila ng mga kaalaman kung ano ang kultura ng bawat isa at nag-iengganyo sa kanila para maunawaan nila ang isa't isa. So ngayon, dadako naman tayo sa assessment strategies. Ito ay nangangahulugang effective assessment strategies are crucial for evaluating students' global competence and understanding, ensuring that educational objective in multicultural and global literacy are met. So dito, kapag tinatasa ang pandaigdig na kakayahan ng mga mag-aaral, ang mga epektibong diskarte sa pagtatasa ay dapat magsama ng mga magkakaibang hanay. Sinusuri ang mga mag-aaral hindi lamang sa kanilang kaalaman sa iba't ibang kultura, kundi sinusuri din sila sa pamamagitan ng kanilang kritikal na pag-iisip. So ngayon, dadako naman tayo sa assessment for global competence. Ito ay nangangahulugang assessment for global competence involves evaluating students' cognitive, social, and emotional skills that prepare them for engage in a diverse world. These include understanding complex global issues and implementing responsible action derived from that knowledge. So dito, sinusuri ang kakayahan ng isang mag-aaral na maunawaan ang mga komplikadong issue mula sa maraming pananaw, kritikal na pag-aaralan ang mga impormasyon. So ngayon, dadako na naman tayo sa PISA 2018 overview. Ang ibig sabihin nito, the PISA 2018 Assessment on Global Competence aims to measure how well students navigate a rapidly changing and diverse world. It consists of cognitive tests focused on understanding, complemented by questionnaires about student awareness of global issues and necessary skills. So, ito ay nangangahulugan na ang PISA 2018, ang pagtatasa ng PISA 2018 ay sa pandaigdigang kakayahan ay naglalayong sukatin kung gaano kahusay ang pag-navigate ng mga mag-aaral sa isang mabilis na pagbabago at magkakaibang mundo. Binubuo din ito ng isang pagsusulit na nagbibigay malay na nakatuon sa pag-unawa na kinukumpleto ng mga talatanungan tungkol sa kamalayan ng mga mag-aaral sa mga pandaigdigang issue na kinakailangan ng kanilang kasanayan. So ngayon, dadako na naman tayo sa evaluating global awareness. Ito ay nangangahulugang ang evaluating students' global awareness requires tools that measure not just knowledge but also attitude towards diversity and social justice. Effective
Formative assessment should encompass action, true and feeling, providing a comprehensive view of their competencies. So ito ay nangangahulugang upang mabisang masuri ang pandaigdigang kamalayan ng mga mag-aaral, ang mga pagtatasa ay dapat na higit pa sa pagsubok ng makatotohanang kaalaman tungkol sa iba't ibang kultura at pandaigdigang isyu, at sa halip ay isama ang mga sukat ng kanilang mga saloobin patungo sa pagkakaiba-iba, katarungan, panlipunan at ang kanilang kahandaang kumilos na epektibong kumukuha ng kanilang mga iniisip, damdamin at pag-uugali na nauugnay sa isang pandaigdigang pananaw. Good day everyone, so my name is Katrina Aymala and I will continue to discuss our topic. So now let's talk about the policy and curriculum development. So what is policy and curriculum development? So it is effective policies and curricula are prepared for fostering multiculturalism and global competence in education, ensuring students are prepared for a diverse and interconnected world. So when we say effective policy and curriculum development, it is essential for creating educational systems that prepare students for a diverse and interconnected world. So by prioritizing multiculturalism and global competence, we can empower students to become informed, engaged, and responsible global citizens. So next, drafting policies for multiculturalism. So schools need comprehensive policies that promote diversity, equity, and social justice, addressing issues such as discrimination and cultural awareness. So these policies should outline strategies for creating inclusive environments that celebrate various cultural backgrounds and perspectives. So means it is crucial for schools to create truly inclusive and equitable learning environments. Curriculum integration essentials. So curricula should integrate global and intercultural issues transparently, linking them with existing subjects. This approach allows students to engage with global context, fostering critical thinking and awareness of cultural diversity throughout their learning experience. So means by effectively integrating a global and intercultural issues into the curriculum, we can empower students to become informed, engaged, and responsible global citizens who are prepared to thrive in an increasing interconnected world. Pedagogical approaches for global competence. So implementing student-centered pedagogies such as project-based learning and service learning encourages critical thinking and effective communication around global issues. These methods foster respect, adaptability, and teamwork among diverse learners, equipping them for collaboration in a multicultural world. So it means it is the key to developing global competence with more beyond rote memorizations and passive learning. So empowering students to actively engage with global issues and develop the skill they need to thrive in multicultural world. Pedagogical approaches for global competence. So implementing student-centered pedagogies such as project-based learning and service learning encourages critical thinking and effective communication around global issues. These methods foster respect, adaptability, and teamwork among diverse learners, equipping them for collaboration in a multicultural world. So it means it is the key to developing global competence with more
beyond rote memorizations and passive learning. So empowering students to actively engage with global issues and develop the skill they need to thrive in multicultural world. Effective instructional materials. Utilizing diverse instructional materials, including global literature and multimedia resources, enhances students' understanding of different cultures. Assessment tools must also reflect students' global competence, measuring their engagement with multicultural content and their ability to critically analyze diverse perspectives. So means these are essential for cultivating global competence in students. They work hand in hand, which is rich materials provide and content. And well-designed assessments measure how students are engaging with and understanding the content. Assessment strategies for multicultural competence. A robust assessment strategy for global competence includes cognitive tests and surveys measuring students' social awareness and skills. This dual approach provides a comprehensive view of how well students understand and engage with global and multicultural issues in real-world contexts. The assessing multicultural competence requires a multifaceted approach that goes beyond traditional cognitive tests. It needs to capture both what students know and how they apply that knowledge in real-world situations, including their social awareness and skills. That is why this is mentioned as the key. And last but not the least is what is multicultural literacy. So multicultural literacy involves recognizing diverse creators of knowledge and their perspectives, aiding students in understanding culture-specific assumptions. So it emphasizes cultural awareness, equity, and social justice, preparing learners to address discrimination and promote humanity in society. Revolts 2008. So the essence of this multicultural is all about empowering individuals to become informed, engaged, and responsible global citizens who are committed to creating a more and just equitable world for all. And that's the end of our discussions. Thank you.